Mga mare, share ko nga sa inyo yung isa sa mga pagkain na nag-outing kami. Si Insan ko nga pala yung in charge sa pagmamarinate ng manok. Nilagyan niya nga muna ng oyster sauce sa ibabaw, tas minekos-mekos niya agad. Sobrang sarap na niyan agad, Insan. Nilagyan nga din ng Insan ko yan ng paminta para mas masarap. Sabi ko nga sa kanya, sobrang sarap na niyan, Insan. Sabi naman niya, ay oo naman, ako pa ba? Nasabihan ko nga lang siya na sobrang sarap na niyan, Insan, ay dinagdagan niya pa ng paminta. Mukhang ayan talaga yung nagpapasarap, ha. Tas dagdag mo po dyan yung pagmemekos-mekos niya ng paulit-ulit. Aba, Mr. Nobody, dahil sa'yo, panayang pamekos-mekos ng pinsan ko yan. Tas nilagyan nga din ng Insan ko yan ng sinigang mix. O, kanya-kanyang ingredients yan, ha? Minekos-mekos na nga ulit yan ng Insan ko yan. Naku, loko, hindi na talaga napagod yung pinsan ko kakahalo. Naglagay nga ulit ng Insan ko ng oyster sauce, tas minekos-mekos ulit. Tas naglagay din siya ng onting patis para sure ball na may lasa. Onting halo nga lang ulit, tas papabayaan na nga natin siya hanggang mapanis. Eme lang syempre, para manuot yung lasa sa manok. Tas gumawa na rin pala si Insan ko ng pang-bready mix. Tas syempre, tinarnado na rin ng Insan ko yan. Alam nyo ba, bago namin i-marinate ng Insan ko yan, may amoy na talaga yung manok. Pero syempre, inilaban pa rin namin siya. Walang panis-panis sa taong marunong manghinayin sa pagkain. Kayang-kayang gawa ng paraan niya ng Insan ko yan. Naggayat nga lang siya ng bawang, tas pipinuhin lang ng bahagya. Tas imimix nga lang siya sa minarinate natin na manok para mawala yung amoy. Tapos pwede na, laban na yun. Isa-isa na nga nilagay ng Insan ko yung mga manok sa pang-breading namin. Tas tinernado ng bahagya nga ng Insan ko yan. Preserve the energy of tornado. At syempre, hindi pwedeng hindi imekos-mekos ng pinsan ko yan. Sobrang malinis naman yung kamay ng Insan ko yan. Nung may breading na nga yung lahat ng manok, ipiprito na nga natin yan. Alam nyo ba, sa tuwing binibidyoan ko sila every magluluto sila, ako naman talaga ay surang-sura. Natatagalan kasi ako sa kanila magluto. Sa bawat lagay ng ingredients, halo. Lumipat lang ng pwesto, halo na naman sila. Nakakapagod silang bidyuhan, be. Buti na talaga malakas yung apoy, mabilis iinit yung mantika. Nung mainit na nga umpisahan na nga natin magprito. May bago nga ako natutunan sa pagpiprito ng pinsan ko. Yung may breading na manok, isasawsaw nyo nga lang dyan sa tubig, tapos shoot mo siya dun sa kawaling kumukulo yung mantika. Para magsipagtalsikan yung mantika. Ay, lang. Sabi ng pinsan ko para daw kumapit yung breading mix sa manok. Ang dami talaga nilang mga pakulo sa pagluluto. Pero sabi ng insan ko yan, dapat daw isasawsaw muna sa itlog, tapos isasawsaw sa tubig bago daw iprito. Pero dahil wala daw itlog, idadirect na lang daw niya sa tubig, tsaka niya ipiprito. Hindi mo naman sinabi insan ko yan na kailangan mo pala ng itlog. Ang dami-dami natin kasamang lalaki. Dahil gusto ko nga kompleto, nagpabili muna ako ng itlog. Pero papanoorin ko muna saglit kung paano masusunog yung mga manok na piniprito niya. For today's video, walang masusunog na manok, ha? Kita nyo yan? Perfectly cook yung fried chicken ng insan ko yan. Para nga maging lalong perfect, binilhan ko na nga siya ng itlog. Wala nga nilagay na kahit ano yung insan ko yan, basta binati niya lang tapos minekos-mekos niya lang, ganon. Nung okay na nga, dinip niya na nga yung manok dyan. Kasi nikot-ikot niya nga lang yung manok hanggang kumapit yung itlog. Pagkatapos niya nga paikot-ikutin, binalik na naman niya sa pang bready mix. Kasi inikot-ikot na naman ang insan ko yan. Diyos ko, pinapahirapan talaga nila yung pagluluto nila. Nung kumapit na nga ulit yung mga bready mix, sinasaw niya ulit sa tubig, tapos tsaka niya ipiprito ulit. At ang sabi niya nga sa akin, Korean style nga daw yan. Korean style. Pag ganun din yan, itatay ko pa rin yan. At ito na nga yung pinaka-finish product natin. Itong color brown nga, ito yung walang itlog, yung sinawsaw lang sa tubig. Tapos itong maputla naman, ito yung may itlog. Ang boring no, pag fried chicken lang, kaya yung mga kapatid ko naisipan nga nila gumawa ng sausawan. Meron nga tayo ditong evaporada, cheese, tapos dairy cream, tapos meron ding paminta. Gagawa nga yung ate kong not so pretty ng cheesy dip. Ito nga yung first step na ginawa niya, pero nakalimutan ko kung ano nga tawag dyan. Tinabad na ako mag-research o kaya magtanong-tanong dito kung ano nga tawag dyan. Basta kailangan niyang ganyanin para madali daw matunaw yung cheese. Nung okay na nga, sinalang niya na nga yung kawali. Tapos nilagyan na rin ng ate kong not so pretty ng onting dairy cream yung kawali. Nung natunaw na nga, nilagyan niya na rin ng harina. Walang specific amount kung ilan yung ilalagay. Tansya-tansya na lang yung labanan. Ayan ang tunay na chef. Kaso ito na naman tayo eh. Sa bawat lagay ng ingredients, si halo to eh. Nung kumulo na nga yung niluluto niya, nilagyan niya na rin ng evaporada. At syempre, for the halo na naman siya, be. Sila yung mga nagluluto na hindi mapakali. Nga pala yung apoy niyan, very low heat lang para hindi masunog, ha. Pero compulsory talaga haluin, ha. Kung ayaw mo maging cheese na totoo yung ginagawa mong dip, haluin ang haluin hanggang mabutas yung kawali na ginagamit nyo. Hanggat hindi pa butas, wag kang titigil kakahalo. May lang yun, ha. Nilagyan din ng ate ko not so free ng onting tubig. Tapos nilagay na din niya yung cheese. Syempre, kailangan din halu-haluin yan hanggang matunaw talaga lahat ng cheese. Grabe, nakakapagod sila panoorin magluto, halo ng halo. Tapos nilagay na rin pala ng ate ko not so free yung 2 pamintang pino. Tapos pagkalagay for the halo ulit. Bawal ka talaga mapagod dito sa kakahalo. Para sure ball nga na malasa yung cheesy dip na ginagawa ng ate ko, lalagyan daw niya ng magic sarap. At syempre, bawal nga kalimutan yung ritual. Pagkalagay ng ingredients, haluin ulit yan. Tapos pagkatapos halu-haluin, hintayin na lang natin siya ulit kumulo. Nung kumulo na nga, ready to serve na nga yan mga bebs. At syempre, hindi na nga natin papatagalin yan. Titikman na nga natin yung ginawa ng ate kong not so pretty. Mukha siya Cerelac, no? Pero masarap yan. Pero bakit ganito yung itsura ng ate kong not so pretty? Parang hindi siya masaya sa naluto niya. Lalo naman itong reaction ni si Ma. Parang hindi din siya nasatisfied sa lasa. Pero tinanong ko naman siya kung masarap, umuo naman siya. At dahil nga yung gitera din to si Simang, nagluto din siya na sarili niyan di. Parang masama yung loob, mukhang hindi masarap yung lulutuin neto, lang syempre, ganyan talaga yung itsura niyan, laging nakasimangot. Kala mo laging pasan niya yung mundo. So ito na nga, ang lulutuin niya naman ngayon is honey garlic dip. Gumamit nga din siya dito ng dairy cream, ayan din yung magsisilbing mantikilya niya. Habang binibidyohan ko nga siya, nauutusan pa akong kuhain yung bawang. Syempre, for the sunod tayo, baka mamaya hindi niya tapusin yung niluluto niya. Nung natunaw na nga yung dairy cream, nilagay niya na nga yung bawang. Tapos nagmekos-mekos din si Simang.
Sinunod niya na rin pa na nilagay yung pinaka main ingredient. Itong honey nga na fresh from Qatar. Walang specific ml kung ilan yung ilalagay. Tansyahan lang ang labanan dito. Ganyan talaga yung mga tunay na chef. Pag hindi nyo nga nagaya yung lasa na to, ibig sabihin hindi talaga kayo chef. Nakuloko, nakakalula yung dami ng honey. Parang anytime soon, pag kinain ko yan, magkakaroon ako ng diabetes. Nilagyan din pala ni Simang ng onting toyo yan. Pagkatapos nga nyo, minekos-mekos na nga niya ng matindi-tindi yan. Dapat daw kasi maging yema yung kalabasan niya. Hoy, char-char lang yun ha. Pag medyo nag-darken na nga yung color yun, ready to serve na nga yan. Transfer na nga namin yan sa platito dahil onti lang naman yung ginawa niya. Isa-serve na nga natin yan sa mga kapatid namin na inuna pa yung alak bago magtanghalian. Pero wait, mag-special thank you muna tayo kay Simang dahil pinaglutuan niya tayo. Nahiya ka, mainit. Ayok ka. Kain na kita eh. Napagalitan pa nga ni Aling Josie. Hindi ko naman kasi lubos akalain na isusubo mo agad. Hindi mo man lang inihip. Mga senior citizen talaga eh, no? Kasalanan na nga nila, isisisi pa nila yan sa iba.